Yung Akbayan Party List, mga kababayan, Party List Representative, hindi na makatiis. Sinupalpal na po si Atty. Harry Roque. Kasi si Atty. Harry Roque, mga kababayan, abang nagtatago, patuloy na pugante, nagtatago sa Congress, sige po ang post, walang tigil pa rin sa pag-atake. Ngayon, yung kanyang binabanatan po, yung mga flood control projects ng ating gobyerno. Pero sabi nga natin, mga kababayan, tahimik siya sa flood control project ng kanilang administrasyon. Kini-question ni Atty. Roque yung nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Pulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. You decide. mga flood control projects ngayon, mas marami yung flood control projects po ng previous administration kasi 6 na taon sila, 11,000 plus. Yung ating administrasyon, 3 years pa lang, 5,500 plus yung nireport ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya sabi po ng Akbayan, tulungan niya yung kailangan. Tulong ang kailangan ng ating mga kababayan, hindi yung kakupalan mo. Ayan po, tulong ang kailangan ng mga kababayan, hindi ang kakupalan mo. Harry Roque, sabi ng Akbayan, sabay-sabay na umaatake po yung mga DDS vloggers. Tayo sana, ayaw na nating makisawsaw. Gusto natin sanang i-ignore. Kaya lang po, may kasabihan po tayo, evil triumphs because good men do nothing. Pag wala tayong ginawa para supalpalin, suplahin, basagin yung kanilang mga kasinungalingan, ang kanilang mga black propaganda, baka magtagumpay sila sa kanilang paninira. Di ba? Pati yung statement ng ating Pangulong Bongbong Marcos during the command conference niya sa mga disaster officials, pinipilipit po ng mga supporters po ni Inday. Habang si Inday po, napakasarap ng buhay, nasa kasalan po ni Mike Rama sa Cebu. But before ko, mga kababayan, ibigay sa inyo ang mga balitang yan at pag-usapan po natin itong mga propaganda nila, pati yung statement ng ating Pangulong pinilipit nila, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na escape yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Balik tayo, mga kababayan, dito sa paninira po ni Harry Roque. Basagin natin po. Sabi ko nga kanina, ako sana ayaw natin ng ganito. Kasi kami dito sa Albay, sa Bicol, pag panahon po ng calamities po, siniset aside yung politika. Kahit nga po yung mga magkakakontra sa partido dito sa amin, nagtutulong-tulong. Kaya lang po, pag tinignan mo yung social media, puno ng mga paninira, walang pinipiling panahon. Itong mga supporters ni Inday, mga vloggers niya, kahit sa gitna ng calamity, politika pa rin yung kanilang pinagkakaabalahan. Alangan man pabayaan natin po, di ba? Patulan natin, mga kababayan, para hindi mamihasa. O ito na nga po ang ginawa ng Akbayan Party List. Sinupalpal po si Atty. Harry Roque. Ito yung post ni Atty. Harry Roque. Bicol, stay strong. 9.4 billion po ang flood control project sa inyo noong 2023. Sige, pakalat po nila. At hinahanap po yung sabi, pinagyayabangan niya ng ating Pangulong Bongbong na 5,500 flood control projects. Pero tahimik sila sa 11,000 plus. Sobra kadubli po. 11,000 plus na flood control projects ng previous administration sa buong bansa. At doon nga lang sa distrito, mga kababayan, ni Pulong, 51 billion. Isang distrito lang yan po, mga kababayan. Tapos hinahanapan ng flood control ang buong Bicol, 9.4 billion po sa buong Bicol. Napakalaki yung Bicol region. Ikumparar mo sa isang distrito ni Pulong na 51 billion. O, diba? Napakarami dito. O, napakalawak po ang Bicol region, hindi napakarami. Napakalawak ang Bicol region. Composed of 6 provinces.
Masbate, Catanduanes, Sorsogon, Albay, Camarines Sur, Camarines Norte. At may napakalaki kaming ilog dito, yung Bicol River Basin po, na kailangan doon bilyon-bilyon na allocation. Wala nga yung 9 billion dun sa ditang yan. Click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bagong clients namin. Napakaganda at colorful at napakalinis ng aming gym po. Pati mga foreigners po pumupunta sa amin, mga British tourist po sila dito sa Legazpi. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayosan niya, Mr. Maravilla. Kamsor lang po. Kaya sabi po ng akbayan, tulong ang kailangan ng mga kababayan, hindi ang kakupalan mo, Harry Roque. Akbayan Party List, Percy Serdenia calls out former presidential spokesperson and now fugitive Harry Roque over his remark following the onslaught of severe tropical storm Christine in the Bicol region. Tulong ang kailangan ng mga kababayan, hindi yung kakupalan mo, Harry Roque, sabi po ni Serdenia in a post on X, formerly Twitter, on Thursday, October 24. In a Facebook post, sabi ni Attorney Harry Roque, Bicol, stay strong. 9.4 billion po ang flood control projects sa inyo noong 2023. Hindi na kayo nahiya. Napakaliit na budget ang 9.4 billion sa laki ng aming lugar. Buong Bicol region composed of 6 provinces. As compared kay Pulong, isang distrito lang, 51 billion. Yung district lang niya, Davao City, 51 billion. So that is 5 times bigger than the 9.4 billion allocation dito sa amin noong 2023 na sinasabi mo, Attorney Harry Roque. Kita mo? Yan tuloy, backfire sa inyo yung inyong mga paninira. Tapos, si Leni Robredo, si Inday Sara, habang sa kasagsagan ng bagyo, ng pananalasa ng baha po sa ating bansa, nandun siya, nagnininang sa Cebu, kay Mike Rama. Tapos, ang tulong niya na pinadala dito sa Bicol, dito sa amin sa Legazpi, 3 sakong bigas.
Ay nadagdagan na pala. May distribution sila, ipakita ko po sa inyo. Nadagdagan yung 3 sakong bigas. O ito na po, mga kababayan. Office of the Vice President of the Philippines. 13 hours ago. Nadagdagan po. May isang ban, mga kababayan. Tingnan natin kung ilan yung loob, mga kababayan. Kasi mga tao na nga nasa loob. Isa. Wala man yatang pangargang bigas na marami. Mga tao yung nasa loob, Office of the Vice President. 3 uli. 3 uli, mga kababayan. Ito na yung pinamigay nila. 3. Jasmine rice, galing sa Robinsons. Ito hindi man po ito. Mga buhangin ito po. Construction site. Mga buhangin. Yan man lang po. Pinos ng supporter nila na si MJ Kiambao Reyes. Dito ito sa amin. Ayan So bali 6 na kasi kahapon may 3 sako. Ngayon another 3 sako. 6 na sakong bigas. Yan ang pinagyayabang ninyo, pinagmamalaki ninyong tulong. Yan sabi dito, relief operation sa Albay, Christine. Patuloy na pagtugon ng Office of the Vice President sa mga nasalanta ng Bagyong Christine na mahagi ang mga kawani ng tanggapan ng TIG sa 10 kilong bigas ngayong araw, October 24, sa pamamagitan ng OBP Bicol Satellite Office na ipamahagi ang mga bigas na sa mga responders ng PNP, 2nd Albay Provincial Mobile Force Company. Bakit ang tinulungan ninyo yung PNP? Di ba? Ang dapat ninyong tulungan po, yung mismong mga residente sa barangay. Bakit yung responder ang tinulungan ninyo? Sablay, mga kababayan. Yung mga responders po, hindi na nila kailangan ng tulong. Sila nga yung nagre-responde. Kasi may allocation na dyan yung ating gobyerno. Sa pagkain nila, sa allowance nila, may sweldo naman sila. Ang dapat mong tulungan, yung mga tao na nasalanta mismo, mga direktang nabiktima ng baha, hindi yung responder. Yan sabi dito. Sa pamamagitan ng OBP Bicol Satellite Office na ipamahagi ang mga bigas sa mga responders ng PNP 2nd Albay Provincial Mobile Force Company na mahagi rin ng tulong sa mga construction workers sa 2 construction sites sa Barangay Rawis, Legazpi City. Samantala kasama sa mga nakatanggap ang ilang residente sa Barangay Lapu-Lapu at PNR, Pinaranda sa Legazpi City at Barangay 3 sa Kamalig. Ang nakatanggap rin ng sako ng bigas. Sako lang. Nabigyan rin ng tulong ang mga apektadong mag-aaral ng Bicol University College of Nursing. Wala man picture, mga kababayan. Bakit yung mga mag-aaral ng Bicol University College of Nursing ang pinunta ninyo? Pumunta kayo sa barangay na nasalanta. At tapos pumuntang Kamalig, wala mang picture. May binigay daw na sako ng bigas. Baka walang laman, sako lang. Kasi yung nasa picture, kung totoong namigay kayo, dapat tambak na mga ayuda. Sako-sako dapat. Kung isang truck, di isang truck. Kung isang van, tulad ng service ninyo, isang van, di dapat puno. Iwala man laman po yung van. Ayan po. Ang laman ng van po, mga pasahero, yung mga volunteer siguro nila o mga empleyado sa satellite office. Wala man laman. Pasahero. Dapat sako-sakong bigas, puno sana ito ng ayuda. Tapos, i-report ninyo, milyon-milyon yung binigay na aid. Mahirapan naman yan na magpaliwanag yung COA pag inimbestiga ng Congress. Tapos sasabihin naman, iniipit kayo. Wala man nga po kayong maipakita na ayuda. Parang yung paggastos ng confidential funds na ang sabi, isang safe house, ang halaga ng renta, 47,000 to 250,000 yung gabi. Hindi man malaman kung sino yung pinatira
sa mga safe houses. Bakit pinatira doon? Ayan tuloy, nabuko. Ngayon, gusto nang mamugot ni Inday. O, di ba, mga kababayan? Pero yung sinisiraan nilang administrasyon, aktibado po. Very active po. Pati yung statement ng ating Pangulo, pinilipit nila para siraan lang yung ating Pangulo. Sinasabi nila, hindi napaghandaan yung pagdating ng yung onslaught ng Christine. Kahit maganda po tayo sa grabing ulan na binagsak po, karamihan po sa mga binaha, dati hindi man binabaha, buong Naga City, binaha. Hindi man po buong Naga City. Imagine, pati SM, pati yung cathedral po, pinasok ng baha. You see? Ngayon sisinin nyo yung flood control ng previous administration ng 5,000 anya, 5,500 sa buong Pilipinas. O, ang tanong ngayon, 3 years yung ating Pangulo, 6 years yung previous administration with 11,000 plus na flood control. Ano yon? Coterminos? Natunaw yung mga flood control ng previous administration na sobra pa kaduble sa present administration. Pag nire-raise natin ang puntong ito, tahimik kayo. Tapos sasabihin lang ninyo, bangag, bangag, bangag. You see, very unreasonable kayo. Yung mga argumento ninyo, wala sa hulog. Ayaw na sana nating patulan, kaya lang namimihasa kayo. Ipag hindi natin po sila sinupalpal, isipin ng mga mauuto ninyo, totoo yung mga sinasabi ninyo. Iwalang katotohanan po yung mga pinagsasabi ninyo. Ito po pinapakalat ng thinking minds, oh. Mga paninira sa ating Pangulo. Sabi dyan, oh. Imagine if we were at war. BBM and Gibo like acting tough. Gibo failed to protect Pinoys during Odette and failed again. Now, BBM and Gibo like provoking China. If China declared war versus Philippines with leaders like them, what will happen to us? Ayan o. Tapos kino-compare nila yung dating Pangulong Digong tapos si Digong sa pag-handle po ng disaster. Sabi noon ni quoting Digong, "You do not give orders on the day of the storm. That is stupid. Wala ka nang ibibigay na orders kasi ang orders na ibigay 2 or 3 days ahead. You do not give orders on the day of war." Mas nagmamagaling ka sa isang totoong sundalo. Bakit? Ito ba si Digong sundalo? Ang mga generals ba, mga kababayan, or even the president, during the war, hindi po nagbibigay ng order? Bakit hindi ninyo itanong kay Prime Minister Netanyahu? May advance planning, may advance order, pero hindi na nangahulugan on the day of the war, hindi na magtatago na lang yung Pangulo. Yung Prime Minister, hindi na po magsasalita kasi naibigay na yung order. Mas qualified naman po sa ganong mas credible na magsalita yung ating Pangulo kasi po isang sundalo. Binigyan nila mga kababayan ng masamang kahulugan yung sinabi ng ating Pangulo. Yan sabi ng ating Pangulo. I'm feeling a little helpless here. Kasi wala tayong magagawa. All we can do is sit tight, wait, hope, pray that there is not too much damage. That there are no casualties, and go in as soon as quickly as possible. So anong mali doon? Unang-una po, before pang dumating si Christine, before pa nalasa po, may forecast na yung Pag-asa. May warning na po yung Office of the Civil Defense. Yung NDRRMC po, nagpalabas na ng mga warnings. Nagsuspend na ng klase yung Palasyo Malacanang pati trabaho. All the warnings, mga kababayan, na ibigay na. Kaya lang po, talagang malakas yung buhos ng ulan. 533 millimeter of rain. Ibinuhos po sa loob lang ng sabi ng Pag-asa, sa loob lang ng 24 hours na ang normal rainfall, mga kababayan, nasa 323 lang po of rain sa loob ng isang buwan. Imagine that. Sobra pa kadoble yung ibinuhos, mga kababayan, sa 24 hours lang. Sobra pa kadoble sa dapat na normal rainfall sa isang buwan.
Naintindihan na ninyo, mga nausog. So hindi man pwede na habang po nalasa yung bagyo, papadala ng rescue, papadala ng ayuda. Ang ayuda po binibigay after na lumipas ang pagtama ng calamity para hindi na madamay din kahit yung mga responders. O bakit anya Mr. Maravillas ang daming nalubog? Kasi nga po, hindi inasahan ng mga local government units na pati yung mga evacuation centers, nasa evacuation centers na po, halimbawa dito sa amin sa Libon, isang barangay po sa Santa Cruz, Libon, Albay, nagsipaglikas na po. Nang lumalakas na yung ulan, padilim pa lang po, nagsipaglikas na yung mga residente sa mga flood-prone areas. Yung mga alam na nila, identified na nila kung alin yung mga low-lying barangays, areas sa barangay. Lumikas sila sa evacuation center, hoping na doon ligtas na sila. Parang yung Yolanda, pati yung evacuation center po, inabot kasi lampas na sa bubong ng mga residentes yung baha. Inabot pati evacuation center. O sinong sisisihin natin dyan? Yung Pangulo. Sisihin natin kasi pati evacuation center inabot. Alam ba ng Pangulo na pati yung evacuation center na in-establish matagal na, aabutin pa pala dahil sa tindi ng ulan? Kaya ganun ang statement ng ating Pangulo. Yan o, I'm feeling helpless. Little helpless here. Kasi wala tayong magagawa. All we can do is sit tight, wait, hope, pray that there is too much damage, that there is not too much damage, that there are no casualties, and go in as soon and as quickly as possible. Kasi kung susugod po yung ating mga authorities, ano yan, Superman? Yan ang no-no po sa disaster operations. Alam namin yan dito sa Albay. Kasi kami ang una na may disaster academy dito sa amin. Dito nag-originate po ang idea na zero casualty and preemptive evacuation. Yan po ang simula ng preventive evacuation na sinuggest ng aming gobernador kay Digong noong panahon niya. Hindi man yan po idea ni Digong. Galing yan sa aming dating gobernador ni si Joey Sarte Salceda. Kala naman ninyo, magagaling kayo. Nangopya lang kayo sa national government noon, galing dito sa amin, because dito sa amin, lagi kaming handa kasi model kami pagdating sa preparations. May bulkan kami, may dagat kami rito, may mga bundok. Kaya pinag-aralan namin kung paano yung mga preparations. Hindi pwede po na sa kasagsagan ng baha, kasagsagan ng bagyo, lalabas yung mga rescuers. Di pati niyan yung mga rescuers na matay. Naintindihan na ninyo, mga DDS, masyado kasi kayong assuming at pinipilipit ninyo yung statement ng ating Pangulo. Yan ang ibig niyang sabihin. Let's wait anya na humupa. Then, papasok tayo as quickly, as soon as, and as quickly as possible. Ito na nga yung ginagawa ng ating gobyerno ngayon. Mabilis yung relief operations, rescue, and retrieval. Kasi may mga nangamatay. I think mga 26 na po yung casualties. Yan ang problema sa inyo. Masyado kayong nagmamagaling. Magpagaling kayo, magpa-check up kayo ng inyong mga utak kasi nahawa kayo ni Inday. Ito po yung ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos, government intensifying efforts versus Christine. Sabi niya rito, Marcos meets disaster response agencies to address Christine situation. Ito yung una na ginawa ng ating Pangulo. Very active po, hands-on yung ating Pangulong Bongbong. Hindi siya nagpabaya, mga kababayan. Pakinggan natin po. Yan o. We are looking at, it really looks like this storm is more about flooding. We cannot go in right now. Maybe parts of Bicol, baka maumpisahan na natin. Before pa yan na tumama, yung bagyong Christine. Makapag-report na mabuti kung ano yung sitwasyon. But the point right now is that the storm is actually still off of our coast. It's not yet hasn't made landfall yet. So the worst is yet to come, I'm afraid. That's all prepare. That's just all prepare. So that the minute
that we get the signal that it's okay to go in, we'll all be able to go in. The airlift will go in first. And then once the public works has been able to open at least the main thoroughfares, then everything else will go in. Health will go in, the relief goods will go in to alleviate the effects to, especially first to the population. And then afterwards we will take care of all the other infrastructure, the power, the roads. Let's watch again those dams, because we don't want the situation that happened in Cagayan Valley. We're just released without telling anyone, and there was no plan. And we all remember what happened there. Maybe what we can do is do a measured response. Kahit hindi pa high water level, magbitaw na tayo ng kaunti. Pababain na natin na hindi apektado yung mga downstream communities. So that when the real water comes, it will be not as bad. So ito yung ginawa ng mga DDS vloggers. Kinuna nila ng picture ito na kumakamot daw yung ating Pangulong Bongbong. Kumakamot na lang kasi hindi alam yung gagawin. That command conference, mga kababayan, ginawa ng ating Pangulo a day before na tumama sa atin yung bagyong si Christine. Hindi man po malakas yung hangin niya. Malakas lang po yung bagsak ng ulan. Maraming dalang kaulapan. Anong walang preparations na ginawa? Masyado kayo. Ang hilig ninyo gumawa ng mga black propaganda, paninira. Wala man kayong tulong na ginagawa. Si Inday, ang tulong na ginawa dito sa amin, binigay po 3 sakong bigas. Tapos nandun sa pumuntang Santiago City, Isabela, wala mang dalang ayuda. Ang dala niya, sarili niya, nagpa-picture sa dating mayor doon. You see? Tapos, the following day, lumipad papuntang Cebu, nasa kasalan ni Mike Rama. Yan nasa kasalan, habang si Leni Robredo lumilitaw-litaw sa baha, nasa relief operations po. Yung wala nasa gobyerno, nagtatrabaho, yung dating vice presidente, yung presenting vice presidente, nasa kasalan. Tapos ang lakas ninyong makapanira, naiya nga kayo sa sarili ninyo. O ito yung interview, mga kababayan, sa ating Pangulo na humingi daw ng ayuda si Leni Robredo. Sir, former Vice President Leni Robredo is asking for help, in particular yung mga rubber boats. How soon? Yeah, as soon as we can get in. We are now beginning to marshal our assets, like for example rubber boats. Hanggang Mindanao, kukunin na muna namin at dadali namin dito sa area na pangangailangan. We just got that report from Kamsur that half the province is underwater because they live in that the basin within Albay and Kamsur. Kaya yun ang talagang tinatamaan lagi ng baha. So as soon as we can, we will go in. As soon as we can. Kung kailangan, di naman mailipad ng helicopter yun. So kailangan truck ang magpapasok. Oo. So as soon as mag-clear, alam naman ng DPWH ang gagawin nila. Nakamonitor naman sila. Nandun naman ang mga tao nila, mga regional officers, para magsabi when they can come in. So that's what we're waiting for now. Kita ninyo? Tuloy-tuloy yung clearing operations ngayon dito sa amin. Wala kayo kasing alam. Tumulong na lang kasi kayo. Kami mag-iikot ngayon. After na maglinis kami sa aming bahay at kapaligiran. Siyempre, unahin namin muna din yung aming surroundings. Then afterwards, lalabas kami para tumulong sa ibang lugar. Pero, right after the typhoon, Christine, dumaan dito sa amin, lumabas kami ni Mrs. agad-agad para mag-inspeksyon sa paligid. Kaya lang, yung ibang mga lugar, baha pa. Kaya hindi na kami tumuloy. Ngayon, mag-iikot kami para magdala ng konting tulong at alamin kung saang mga areas yung mas nangangailangan. Wala ka ako sa gobyerno. Sarili namin itong efforts. Hindi din kami nag-fundraising. Pero kung may gustong tumulong sa ating mga viewers, that's welcome. Ito, si Martin Romualdez, maraming salamat sa ating magigiting na mga rescuers
sa kabila ng hirap at panganib ay patuloy na tumutulong sa ating mga kababayang naapektuhan ng pagbaha dulot ng bagyong Christine. Hangad namin ang inyong kaligtasan. Saludo kami sa inyong serbisyo at sa inyong pagtugon sa panawagan ng pagtulungan at bayanihan. Padala kaagad sila, mga kababayan, ng mga rescuers sa kaayuda po. At hindi 3 sakong ayuda. Truck po. Yan si Martino. Busy. Hindi 6 na volunteer, kundi daan-daang mga volunteers, mga kababayan. Yan o. Sabi ni Speaker Martin, at least 411 million pesos aid for Typhoon Christine victims. Malinaw ang direktiba ni Pangulong Marcos, walang pamilyang Pilipino ang maiiwan sa pagtulong ng pamalaan sa mga nasalanta ng bagyong Christine. Ito ang pangako natin sa sambayan ng Pilipino, lalo na doon sa mga matindi ang naranasan sa kalamidad. Rest assured that we will not stop at relief operations. We will push for sustainable recovery programs that will help these communities rebuild their lives. Yan po, si Martin Romualdez. O ito si Erwin Tulfo. Erwin Tulfo donates 1 million for Christine Relief Ops. Links up with Robredo, Angat Buhay. Asa na yung mga senador na iba? Asa na? Asan si Bato, si Bongo? Asa na yung mga maiingay sa Senado? Iniintay kayo ng ating mga kababayan. Parang tahimik kayo po. Maingay lang kayo pagdating sa pagsuporta kay Pacquiao. Doon, matik yung inyong pagsaklolo. May statement kayo at may personal na pagsaklolo. Pinupuntan pa ninyo doon sa Davao. Ngayon, nasaan kayo? Buti pa yung Angat Buhay ni Leni Robredo. Very active. O ito yung aking anak na architect, si Riz Maravillas. Nakipag-coordinate na rin sa Kiwanis Club para sa bayanihan. Yan Yan po, kami dito, tulong-tulong. Yan yung grupo ng anak ko sa Colossal Fitness Gym. Manager siya ng Colossal Fitness Gym namin. Kiwanis. Talagang tumutulong. Yan yung unang pagtulong nila, mga kababayan. May mga susunod pa. Kasi nag-meeting sila ngayon. Kiwanis. Mabuhay kayo sa Kiwanis. Grupo ng aking anak, Riz Maravillas. Let's go, sabi niya. Marami pang matutulungan ang Kiwanis Club of Mayon. Let's go. Member siya ng club na yan, mga kababayan. Lagi silang tumutulong. Kahit walang bagyo. Basahin natin. October 24, Owas Albay. Albayanihan for affected communities of Typhoon Christine. A heartwarming display of community solidarity as yapak ng pangarap, Kiwanis Club of Mayon, Bicol University Student Council, and VCOM Food distributed food packs in the municipality of Owas following the devastation. Volunteers worked tirelessly to provide hot meals, fresh bread, clean water, and donated clothing to families in need, alleviating stress and addressing urgent food shortages. Albayanihan is a dedicated donation drive focused on supporting communities affected by Tropical Storm Christine throughout the Bicol region. Mas marami pa yung naibigay ng Kiwanis kaysa sa ayuda ni Inday. 3 sakong bigas. Pagkatapos, kung makapagyabang kayo, wagas. At kung makapang-insulto kayo sa ating Pangulong Bongbong Marcos, matindi. Wala nga kayong magawa. Wala kayong nagawa. Yan si Martino. House mobilizes 411 million aid for Typhoon Christine victims. Yung Congress po, yung Quadcom, sana may Quadcom hearing kahapon. Sinuspend na po para matutukan yung
kada distrito nila. Makauwi muna po at maasikaso yung bawat distrito. Ito yung aming congressman, Joey Salceda. Salceda, ako Bicol, distribute rice to typhoon victims in Legazpi. Albay 2nd District Representative Joey Salceda and ako Bicol Party List distributed rice to residents affected by Typhoon Christine in Barangay Cabangan East, Legazpi City. Ito po yung aming congressman, tatakbong governor. Siya po yung pioneering ng preemptive evacuation. Isinuggest niya po during the previous administration sa Pangulong Digong. Hindi man nila alam po kung ano yung preemptive evacuation. Tapos kung makapagsalita kayo, kala ninyo, kayo yung may kaisipan. Galing yan sa amin, yung preemptive evacuation. Yung nilalait po ninyo na congressman at saka party list representative, ako Bicol, nasa action po sila. Ayan o. Si Pido Garbin, dating ako Bicol congressman. Ito yung tumatakbong congressman, si kapatid ni Saldico, si Kito ko. O nasa action sila po, tumutulong. O ito si Governor El Rey Villapuerte ng Camarines Sur. Yan o. Nasa action po sila. Tapos pinakalat ng mga DDS vloggers na nasa Siargao daw, nagpapasarap sa buhay. Kasagsagan ng Christine. Yan po, pinakalat nilang picture. Yan. Spotted mag-amang gobernador at congressman na Luigi at El Rey Villapuerte ng Camarines Sur malungkot na stranded sa Siargao dahil sa bagyong Christine. Yan po yung pinakalat na picture. Yes, sabi ni El Rey. Wala man anyang katotohanan na na-stranded kami diyan sa Siargao. Ito yung report kahapon. Camarines Sur 2nd District Representative El Rey Villapuerte dismissed allegations circulating on social media that he and his son Governor Luigi Villapuerte were stranded in Siargao while Typhoon Christine ravaged their province. Fake news anya. Ngayon anyang panahon ng kalamidad, dapat lahat nagtutulungan at nagkakaisa. Pero ang mga desperado at sinungaling sa kalaban namin, nagkalat ng fake news, sabi ni Villapuerte, denying he and Governor Luigi were in Siargao during the typhoon. Nilinaw niya na yung mga photos niya being shared were from a previous event in Siargao over the weekend before the storm hit, in that all participants, including Sangguniang Kabataan members, had returned to Camarines Sur by Monday, sabi po ni Villapuerte. Villapuerte criticized their opponents for spreading lies and highlighted the relief and rescue efforts led by his family. Yan po si El Rey, nasa rescue effort sila. Wag po kayong basta't naniniwala sa mga pinapakalat na fake news. Ang hilig nila magpakalat ng fake news, mga kalaban sa politika. Yung ating mga congressmen sa pamumuno ng Speaker Martin Romualdez, walang tigil pong sinisiraan ng mga minions ni Inday, ni Digong. Tuloy-tuloy po sila sa relief operation. Yan MR Martin Romualdez, tsaka ako Bicol. Yan Yan, sabi dyan ni Pido. Delivered 4 truckloads of food packs in Naga City. Received by Mayor Nelson Ligacion. Over the 4 truckloads of relief goods para sa mga konsekwente na nabaha. At kami po, myself, in behalf of ay nagpapasalamat po ako sa aking kaibigan, Congressman Pido Garbin Jr. and of course Congressman Saldico and Speaker Martin Romualdez sa tulong na dumating para sa Naga, para sa
mamamayan po ng Naga City. Napakalaking bagay po ito, lalong-lalo na sa mga panahon na ito, na ang hinahanap po ng ating mga kababayan ay pagkain. Para doon sa mga lugar, mga barangay na hanggang ngayon ay baka pa rin. So, maraming salamat. Salamat, Mayor. Mabuhay ang Naga. Mabuhay ang Bicol. Siyempre, Good night. Pahinga na muna. Marami pang trabaho muna. So yan ang sinisiraan mga kababayan ni Harry Roque. Sila hanggang panira lang. Yan sinisiraan ng mga supporters ni Digong at ni Inday. Pero sila, nasan si Inday? Nasa kasalan po. At dito may tulong, 3, ay 6 na pala. 6 na sakong bigas. Yan o, proud na proud si MG Reyes Kiambao. Sabi niya dito, note, wala pa po at di pa kasama dito yung mga dilata at iba pang relief goods mula sa atin this Friday. O siya po ang nagpakalat niyan. Proud na proud po. 3 sakong bigas. Proud na proud sila nito. Yan ang tulong nila, mga kababayan. Proud na proud sila niyan. No? Ito 3 rin na sakong bigas. Yan, no? Yan man lang ang tulong nila. Wala nang iba. Nasaan si Inday? Nasa Kwampo. Yan report ng Impact Leadership. Nasa kasalan si Inday. Si Lenny, lumilitaw sa si Lenny. Yung dating vice presidente. Uto-uto lang ang maniniwala sa inyo.